Raduimnida. Hello everyone, once again this is Gerard from K-Learn Korean Language Training, your quality affordable Korean language training center. Hello guys, kumusta po kayo? Another day, another video po. Explain natin today yung about sa standard labor contract. Okay, standard labor contract. So, totoo ba na malaki yung sahod sa South Korea? So, marami ang nagdududa pa din, nakala nila scam talaga yung ganong kalaking sahod sa Korea. Okay? So, bale, kami pala si K-Learn, Korean Language Training. Sa mga hindi pa nakakaalam, kung gusto nyo magtrabaho sa South Korea, gusto nyo magpa-assist sa amin, so 4,000 only. Full assistance throughout the process from learning the language hanggang sa makaalis kayo, i-guide po namin kayo. Okay, going back to our video, to our discussion today. Standard labor contract. So this is one of my students' contract. So isa to sa mga kontrata ng student ko na nakaalis after pandemic, no, or during pandemic. So ayan yung pinaka-isisend ni HRD Korea or ng employer. Tapos ipapasa niya sa DMW. Okay? Makikita niyo yung contract dun sa EPS account. Pwede niyo siyang i-download doon or i-print. Alright, so standard labor contract, ito nakapaloob yung mga lahat ng information regarding yung sa kontrata mo. Ayan, so pangalan ng employer. And then, yung mga importanting information regarding the contract. Ayan, so terms of labor. Andyan po siya lahat. Bali, ang ifo-focus natin sa video na to is yung pinakasahod. Okay? Ayan, place of employment. Andyan siya, description of work. Ayan. Bali, ano siya, manufacture of equipment and parts for semiconductor. Napakadali ng trabaho na ito kasi napanood ko yung mga videos niya. Okay, working hours. Ayan. Andyan din siya. And then, meron silang recess hours, 60 minutes per day. Ayan. Holidays, Sunday, legal holiday, paid. Okay. And then, payment. So, eto na. So, alam ko, ito rin yung pinaka-hinihintay ng lahat, diba, yung sahod. So, kaya nga tayo mag-abroad, pumunta ng South Korea kasi nga, malaki yung sahod. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy, di ba? So, kaya gusto mo magtrabaho sa South Korea kasi nga marami kang mga kaibigan, kamag-anak, kapatid na nasa South Korea, tapos ang laki ng sahod. So, totoo po talaga yung sahod sa South Korea. Sobrang laki po talaga. Okay? So, eto yung pinaka sahod nila. So, 1 point. Zoom lang natin para makita nyo. Alright, so this is your basic salary. This one is during pandemic, no? So 1,914,441 the basic salary. Pero ngayon, after pandemic, 2023 October, bali, yung updated na salary is nasa 2 million won na siya pataas. Okay, yung won is equivalent to dollar. So kung mataas yung dollar, mataas din yung sahod nyo sa South Korea or mataas din yung palitan talaga. Okay, let's say for example 1:1. So kasi yung 1 million won is something like $1,000. Okay? $1,000. So let's compute lang natin for the sake of the for the video. So, yung updated salary ngayon is 2 million won, basic salary. Wala pa yung OT nyo, wala pa yung night shifts nyo. So, 2 million won basic salary. So, like for example, i-calculate natin siya, no? Para lang ma-justify natin or kung gaano kalaki ba yung sahod sa peso. Okay, so maglalabas ako ng calculator para matansya natin siya. So, bali 1 million won, let's say $1,000. And then, depende sa palitan ng dollar. So, like for example, 50 lang yung dollar. So, yung 1 million won mo is
50,000. Okay? So sa 1 million won, may 50,000 ka na. Okay? Ano pa yan ha? So binabaan ko na yung dollar. Eh kung 2 million yon, meron kang 100,000 basic salary. 'Di ba? So napakalaki ng sahod talaga sa South Korea. Again, yung pag-compute ko is ano lang para ma-justify lang natin or para makita nyo lang. Nagdidepende pa din naman yung won sa dollar. Kung mataas yung dollar, mataas din yung palitan sa won. So kung kayo ay interesado talagang magtrabaho sa South Korea, magsimula na kayong mag-aral. Okay? So, eto si K-Learn, pinakamurang learning center na nag-a-assist since 2016. Kung interested kayo na magpa-assist sa amin, mag-aral ng Korean language, quality, affordable, try nyo dito sa K-Learn. So, etong kontrata na to pala is, legit tong kontrata na to. Bali, ito yung sinend niya sa DMW nung nag-sign siya ng contract. Bali, meron siyang pirma dito. Ayan. And then, date kung kailan niya pinirmahan. Okay, so, May 15, 2022. And then sinend niya yan sa email ni DMW para ma-verify talaga siya. So imaginein mo guys, mag-aaral ka lang ng Korean language, ipasa mo yung yung elementary level na exam, and then sasahod ka na ng ganito kalaki. Okay? So this is not a joke. Okay? Andiyan yung kontrata, nakita nyo how we explain the whole thing. So, ganyan po talaga kalaki yung sahod sa South Korea. Maniwala man po kayo o hindi. Yan po yung sahod sa South Korea. Kaya marami po ang gustong mag-aral, gustong makaalis, makapasa sa exam. Kasi nga, South Korea is one of the best paying country pagdating sa mga factory worker. So, yearly pa yan tumataas. So, updated na basic salary nila nasa 2 million na. 2 million plus na po siya. So, kung interested ka at naghahanap ka ng learning center na mapapag-aralan mo at makapag-guide sa'yo throughout the process. So, ayan po si K-Learn. 4,000 pesos lang po siya since 2016. Okay, so marami na kaming student na nakaalis. Nakapunta na ng South Korea, na-guide namin sa murang halaga. So, kung may mga kaibigan ka, kapatid, kamag-anak na interesadong mag-aral sa South Korea, at kung ikaw mismo gusto mo mag-aral, naghahanap ka ng learning center na nakakatulong sa'yo, makaka-guide sa'yo papuntang South Korea. So, ayan din po at andito po si K-Learn. Okay, nag-exist po si K-Learn. So, sa sobrang laki ng sahod, madami talaga ang interesado. At nandyan din yung mga ibang nananamantala na, syempre malaki sahod tataasan namin yung mga services namin kasi pag alis nyo, yayaman kayo. Siguro ganito yung nasa isip ng iba. No? Pero kami kasi since 2016, since naranasan ko din kung paano yung magbayad ng sobrang mahal sa training, yun yung I decided to dedicate my knowledge, experience sa pagtuturo sa murang halaga lang. So, possible talaga yun. So, ngayon kasi meron kami mga student na bale, ayan, yung mga nandito guys, ito po yung mga kasalukuyang merong na-hired na po sila. Meron kaming active na 5 ngayon na nagkaroon ng employer or na-hired na po sila ng Korean employer. So, ayun, nag-undergo sila ng training sa amin, nagpa-guide sila sa amin. Ayan na, ito na yung pinaka-evidence, no? Ito na yung pinaka-standard labor contract ng isang estudyante na galing sa K-Learn. This is Magayon John Denver. Okay. Ito yung kontrata niya nung 2022. Andyan yung mga details, andyan yung mga numbers. So kung interesado kang mag-aral, mag-isip-isip ka na. Kailangan mo mag-aral ng maaga. Huwag ka nang maghintay ng registration ng exam bago ka mag-aral. Kasi mababa yung chance ng pagpasa mo pag gano'n. So 100,000 basic salary, mag-enroll ka lang sa amin ng 4,000 pesos, di ba? Napakamura. At makakaalis ka pag pumasa ka sa exam. Okay. So, once again, that's all for today. Kung nakatulong yung video sa inyo, nagustuhan nyo yung video, pwede kayong mag-like sa page namin, mag-subscribe sa mga channels namin like TikTok and YouTube.
Once again, I'm Gerard De Leon Santos. Ako yung owner ng K-Learn Korean Language Training. If you have any inquiries, pwede po kayo mag-message dito sa TikTok or sa Facebook page po namin na K-Learn Korean Language Training.